Good morning, Calgary. Ayan. Ang aming view sa aming kwarto. Ganda ng sikat ng araw. Sana maging medyo warm na. Tsaka kita mo yung ulap po. Ayan. Tulog pa yata yung mga kapitbahay. Hindi pa aga-aga pa. Pasikat na ang haring araw. Ayan. Lumabas na ako dito sa baba. Pero malamig. Malamig eh. Ganda na ulap eh. Oh. Nakakatawa ang i-video kahit medyo malamig pero kaya naman. Pagising ng dugo yan. Iyon. Ano yung binubuha mo? Fish taco. Nagawa ko ng ng fish. Nakanya silang fish. buo. Para tayong binuo para sa'yo. Okay. Tom Goods. Ang oras Jermaine, puro ano? Ano sa'yo? Puro greens. Ayaw niya ng onion eh. Ayaw ha? Ikaw, ayaw mo rin? Sarap yung may onion eh. So ano yan? Red onion, tomato, lettuce, cilantro. Tapos yung sausaw, yung pinaka-dressing niya, salsa, tsaka mayonnaise. Nilagyan ko ng cilantro. Tsaka yung fish. Fish, syempre. Yung taco shell. Yung mga vegetarian, pwede gulay na lang. Pwede. Merong gumagawa nun eh, no? Oo. Walang masama. Tapos itong saan mo na ako yan? Ay, ginawa ko yan. Alin? Yung fish? Hindi, yung pinaka Wrap, tortilla wrap lang yan sa Tortilla mga wrap. grocery. Meron yan. Yeah. Available yan kahit saan. Busy Jeremy, no? So, paano lettuce? Yan. Good afternoon, guys. Afternoon. Kagigising lang ng ating mahal na Reyna. Hindi ako pumasok. Masama ang timpla ng ulo ko. Medyo bad weather pa rin tayo ngayon eh. Sobrang lamig eh. Yan. Kaya nga kaya bigyan na natin kami ng makakain. Ngayon yun naman. Baon pa rin tayo sa yelo. Ayan o. Pero maganda yung sikat ng araw. Yan ang ating kapaligiran ngayon. So yan. Punta kami sa Marie. Promise sa akin nung nakaraan pa yun eh. Merienda. Hindi kami Tapos bibili na nga lang ng makakain. Wala ako sa wish yung magluto. Kaya nga din ako pumasok kasi hindi rin naman ako makaka-function ng maayos. Yun, nag-take naman na ako ng meds kaya medyo guminawa pero ang tagal. Kailangan ng pahinga. Kaya rest ko na muna. Pahinga muna. Let's go. Para makabalik ng maayos sa trabaho after. Chill lang kami today. Saan tayo? Sa Marie. Marie muna. Yung sa yung kukunin mo, pick upin mo. Oo, sige. Lahat mo yan. Sa lakad na. Yan. Bago kami punta sa Marie, dumaan muna kami dito saglit sa Aya Furniture. Titingin lang kami ng side table. Para sa kwarto. Ngayon lang kami nakapunta dito eh. Para masarap sa kwarto to din. Check muna natin yung iba. Ito ang ganda ng sofa. 119. Tsaka mura yung price Dami rito maganda. Daming maganda. Magkano? 1,069. 2 plus. Pero sa atin kasi mataas. Tsaka di natin nakita noon to eh. Ganda ng stool. Bar stool.
Ito nga din, 479 lang, oh. Ito, oh. 479 lang. Kano yung mga chair? Mura rito, ah. Sa mga may gusto magpalit ng furniture, mura dito. Ang ganda ng kama. Hindi sumama, eh. Yan ba yun? Late nga. Kasi gusto niya yung ganyan, no? Yung may charging na. Parang charging station, side table. Okay din, ha? 39, not bad. Drawer ba to or ano? Ah, ayun. So, yan. Magcha-charge. Eh, umuga eh. Same yan, pero umuga eh. May sira? Hindi na-adjust yung panel. Pero same, di ba? At 39. Ay, hindi pala. Kasi yun may ano. Mas maganda yun. Ah, sa sopa. Para yung mga cellphone di na nagkaalat pag nagcha-charge. Ay, ganda. Kasi radyo. Ayun na siya. Magpipick up. Warehouse. Yung pinunta namin kanina showroom pala yun. So, kailangan pa niyang pick upin dito. Pero ano lang naman, 3 minutes drive. Kaya not bad na rin. Showroom lang pala nila yun. Maraming mura doon kung gusto niyo mag-check. iFurniture ang pangalan niya. Dito sa bandang southeast. So, yun. Kami chill-chill lang muna today. May mga pupuntahan pero saglit lang. Ito, kasi nakita niyo to sa marketplace. Kagabi. Sabi na, ay, kagabi isang araw pala. Sabi niya, check nila kahapon, hindi sila nakapunta. Sakto ngayon, papunta rin kami dito sa may bilihan nga ng cake sa May Marie. Malapit-lapit kahit papano. So, pinuntahan na rin namin. Ulam, di ko alam kung saan kami bibili ng ulam. Anong oras na di pa kami kumakain. Pero kanina nung pag-gising, nagkape naman na kami. Kape, tsaka tinapay. Dahil tamad na tamad yung ano ko. Katawan ko. Dahil nga sa sakit, nararamdaman ko yung parang may tumutusok-tusok na nababaan. At siguro sa ano na rin, sa sobrang lamig sa panahon. Although hindi naman ako lagi nasa labas, pero ramdam ko pag nagbabago ang ano eh. Nagbabago ang weather. Kailangan niya kaya ng tulong. Ayaw na niya akong pababay kasi nga malamig. Kaya kailangan every time laging nakasuot yung hood ko. Hindi naman ako makapagsuot ng bonnet kasi parang nare-restrict yung ulo ko. Mas lalo siyang sumasakit. Kaya ayun, antay-antay tayo sa kanya. Ayun, na-pick up na namin. Na-pick up niya na yung nightstand. Bubuuhin pa yun. Tapos punta dapat kami ng Marie-Bake Shop pero saklap. Sarado nga pala sila ng Monday, Tuesday. Ay, dapat pala ng weekend na lang eh. Ganun talaga. Bukas, dadaan ako. Mas mga Layo kasi, rush hour na. Abutan mo ng rush hour. sobrang dami ditong furniture. Sobrang dami maganda rito kung ano, gusto nyo makamura, yung mga gustong bumili, tiga rito sa Calgary. iFurniture. Kami nga, nagbabalak na rin magbaklas ng ano eh, ng bed frame. Yung bed frame namin. Kasi actually yung bed frame namin na nabili noon. Tagal na nun eh. Bago siya, pero mura lang yun. Parang nasa 250. Mura din dun eh. No? Sarado na yun, ano, yung shop Sarado na yun. na yun. Puro Pilipino naman dun. 250, nasa ganon, bed frames. Yung kama namin, yung, kasi dala na namin nasa apartment pa yun. So, hindi pa kami bumibili ng, di ba? Hindi. Yung mattress. So, yung mattress namin, natanong ko sa Calgary, 8 years. 8 years na yun. Kasi pagdating namin doon kami bili ng mattress. So, yung bed frame, magpa 5 years na. Eh, kanina may mura, parang nasa 1,000 lang yung ano, yung set ng mattress at saka ano, queen size. Sabi namin, kailangan ba? Laging ganun kami pag may gustong bilhin eh. Kailangan ba natin? O i-delay na muna? Eh, baka pag na-ayos na yung ano, yung bahay, tsaka yung mga sasakyan. Bahay, after nung ano. Hindi, after ng bakasyon. Ah, bakasyon pala. Pag nakapagbakasyon na tayo makapag-decide. Hindi naman nagmamadali kasi kahit na masabihin mo ilang taon na yun, hindi okay, naman mukhang luma eh. Halos parang bago pa nga rin. Sayang din eh. Minsan mga hinayang kayo, 1,000 na yun, may paglalaanan ka pang pwede. Ay, tara na.
Saan tayo? Hindi ko alam eh. Wala na yung gusto ko. Silang driver yun. Wala na yung gusto. Mahirap din maging truck driver ah. Yan, dito kami sa Central Grand. Kain na kami ni Habi. Anong oras na rin? Alas 3 na. Hindi pa kami nag-lunch. Sabi ko bibili kami ng lunch na lang namin. Sa labas. Pero ano na lang. Ayun siya. Nag-washroom na. Sabi ko kain na lang kami. Binili na namin ng Jollibee. Para mamaya na lang yun. Magde-date kami. Valentine's late date. Yan, nauwi sa tinapay. Dito sa tinapay. Gusto namin ng Marie Sarado. Pero ang sarap ng tinapay dito. Talagang authentic siya. Ayan. Tapos gusto namin sa Grand Sarado. Alas 5 pa daw sila. Sa Marie, sarado. Dito sa Grand Palace, sarado. 5 o'clock pa daw ang bukas. So, eto. Pero eto, dito kami kumakain din ng mga tinapay. Masarap din yung mga buns nila rito eh. Ayan. May mga butchi din sila. Deep fried sesame ball. Ayan. Corn hot dog. Ito, onion cheese hot dog bun. May chicken bun. Ano gusto mo dito? May fish bun. Kahit ano ba? Masarap yung hot dog bun. Kahit ano. Wala eh. Sawi ako, sawi. Kala ko. Ayaw ko pagbigyan at maggaw. Natawa ako sa name ng tinanong ng cake. White cake. Tapos, dito labas natin. Tapos tinanong niya, wala bang husband cake? Sabi niya sa China meron, pero dito wala. Yung sa China daw, same thing, pero may Salty. may halong salt. So salty siya. Sabi ko, bakit pag husband salty? Tawa siya eh. Ayun, finally, nakauwi na din. Tawa siya eh. Sawi, walang Marie, walang Central Grand pala. Wala eh. Ayaw tayong pagbigyan. Nauwi sa Jollibee na lang. Gutom na yung aming inakay. Hapon na talaga. Hapunan na ata natin to. Hapunan lunch. Yan ang kanya. Spaghetti at saka chicken. Alam nila chicken. ako kakainin eh. Bakit? Nilaki yun. Utot mo. Kay Jermaine spicy chicken. Pero ulit ng chicken ng spicy eh. Sa akin, syempre, burger steak. Kay kuya mo yan. Pipiliin mo. Oo, pareho eh. Magkasin laki. Saan burger steak? Oh, palit mo ito. Gusto mo ba? Ayan. Ito na yung nabili namin. Para ka nagbubuo ng gano'n sa amin. 3 yung binili namin. 2 yung magkamukha. Yung isa, pareho lang medyo mas malit pa ng konti. Hindi, wala nung 2 lang yung niya. Wala yung pang ilalim. Yung para dito sa may sala. 9. May numbering siya eh. Tulungan siya ni Jermaine. Si Jermaine magaling sa ganyan eh. Bubuhin mo na isa. Tag-isa pala kayo eh. Para mas mabilis. Bagay mo, hindi naman mahirap eh, no? Hindi naman. Gusto mo buuin? Ayoko na. Maganda eh. Nanonood kami na Ano to dear? Beast City? Ano yun, Jeremy? Beast Game eh. Beast Games. Ito yung niya. Pinakasaksakan. May USB port pa eh, no? Kaya maganda. Parang Jermaine doon din yung yung... Oo. Nakita ko yung futon bed doon eh. Kaya medyo matigas yung kutsyon eh. Pakatigas, Jermaine eh. Pero maraming maganda. Yung kama, may gusto ko may kama eh. Pero next time. So, yan na. Almost done na tong isa. Yung isa nagawa na. Nailagay na sa bedside namin. Ito yung loob na eh. Saksakan dito ilalagay. Yan. Dyan. Mura na yun sa 39.
Not bad. Small space. Charging station. So, yung mga charge mo, lagay mo lang sa loob. At least di siya yung mukhang nakakalat pagka cellphone, sa yung mga gadget na nilalaro. Kaya lang wala silang delivery, no? Wala, pick up. Mga malalaking ano. Bakit naman pag malalaki, meron siguro extra charge. Kaya lang yung mga ganito, mga small item, pick upin mo. 3 minutes drive, ano? Around lang dito sa area. Doon, sa may dati ng trabaho. Sa may Canadian Greenfield. The warehouse. So, ayan na. Ito na yung, side table. Nightstand. May slide siya. So, diyan mo ilalagay. May saksakan na yan sa gilid. Ayan. Okay din. Tapos, yung kanya, sa kabilang side. Nasa kanya lahat ng mga saksakan eh. Tapos yung nasa side ko, nung nakaraan, lagay na namin dyan sa gilid. Kasama tong Ottoman. Nandito yung mga magic cards niya. Isa na lang hindi pa nagagawa ay nasa sala. Yun din, important din. So yun, gabi na naman. Nakapagpahinga. Pasok na Pahinga ng gusto bukas. Back to work. Yeah. Yun nga sa akin. Medyo okay na. Nakainom naman ng gamot. Back to reality uli. Trabaho na naman. Talagang buhay. Hirap ngayon ng mag-apply ng trabaho. Kaya lang syempre, pag nakakaramdam ka ng may masakit o kailangan mo magpahinga. Deserve naman natin magpahinga. Kasi yung katawan natin, yung puhunan natin sa trabaho, di ba? Correct. Nakakatakot nga magbabiyahe kasi kagaya niya may aeroplano naman. Umiikot na naman aeroplano sa Toronto ba yun? Yung Delta Airlines. Delta Airlines. Oh. Pag landing niya, ang ganda naman ng bagsak niya. Kaya lang siguro parang madulas siguro dahil nga sa mga yelo. Snowstorm sa sa Quebec tsaka Toronto, no? Sobrang lakas ng lakas ng snow. Baka samang hangin din yan eh. Dito, maabot na dito. Eh. Kaya, hindi, tsaka kahit naman dito sabi ko parang sunod-sunod di ba, nakaraan sa US din. Sa US naman yung tapos sa may Korean, papuntang Jeju din. Puro aeroplano. Sambo, puro aeroplano. Pang-apat na ata yan. Panlima na nga yan. Sabi namin, parang nakakatakot. Uwi pa naman tayo this year. Yeah. Bakit puro aeroplano? Ganun talaga. Siyempre, parang ka naglalaro sa sa Beast Games. Beast Game, Beast City. Ganun talaga eh. Chances. Yung chances mo na tinataya mo lahat doon sa piloto. Kung ano man yung kanyang pagmamaneho. Pagdadasal din naman natin na maging safe. Pang lahat. Hindi lang kami lahat ng makakasabay mo sa pag-uwi, di ba? Sa biyahe mismo. Tsaka nakakatakot din. Kagaya ngayon, hindi ilang araw ako hindi naglalabas dahil nga lamig. Negative 24, 23, ganyan. Mahirap. 25. Kahit maaraw, malamig. Hindi ko ngayon napaandar yung truck. Na-drain yung battery. Naiwan ko yung camera bukas. Pero actually, palitin na rin kasi yung battery nun. Tagal na. 8 years na. So time na rin naman na para palitan. Na-drain. Buti nila meron ako na ng charger. Ako dati yung kotse. Hindi siya start mo? Pero okay lang. Ni-start mo? Hindi pa. Hindi. Bukas. Sasaksak natin para hindi Importante dito yung mga ganun eh. Yung maisaksak mo man lang sa para hindi mahirapan mag-start sa umaga. Lalo pa ganyan minus 24, 26 pa yun 26. Sobrang lamig. Kaya siguro yung ulo ko rin matindi ang sakit. Pananakit eh. Kaya lumabas kami kasi man mainit, nakahimas-himasan na ako nung nakapagpahinga. Kaya lang ng Jollibee. Kaya lang, yung hood, malaking bagay yung hood. Kaya hindi kasi ako pwede talaga mag-bonnet na sasaktan yung ulo ko pag naka-bonnet. Parang nare-restrict. Pinasyal ko siya ng konti. Pasyal. Punta sa furniture. Pinikap na. Maganda yung mga deal nila ron. Mura. Okay naman. Okay din naman yung quality niya. Tingin-tingin kayo doon. Yung mga tiga dito sa Calgary. Actually, kinumpare ko sa Amazon yan eh. Sa Amazon, parang ang benta nila 70 ang isa eh. 70, 65, ganyan. Yun yung yung sa marketplace. Kanina, 55.
Same model, 55. Pero yung doon pa lang ibang-iba. Sa kanila, 29, 39 lang. So ano pala yun? iFurniture ang pangalan nung nung shop. Warehouse lang talaga siya. Tapos pipick upin mo sa kabila yung May showroom sila. Showroom lang. Pero mura. Kahit yung mga kama. 500. Nung time na tumitingin kami, ang kama magkano, di ba? Yung 500 plus mattress. Medyo siya, yung minamaximize niya yung mga space kasi yung mga ilalim ng kama may mga drawer na rin. Pero may space pa rin para i-vacuum mo ilalim. Kaya okay na okay. Pero sabi nga namin, kailangan ba natin? Kasi every time kami gano'n, pag may gustong bilhin, kailangan ba natin? Kung kaya pang ipagpaliban, pagpaliban na lang. Kung hindi naman kailangan, tsaka makakasurvive ka naman ng yung luma pa rin, hindi dun muna. Kasi alam mo naman, hindi mo mabebenta basta-basta yung gamit. Tatambak mo na naman sa basement. Tama. Gaya nito. Maayos pa naman yan. Wala kang halos-galos yan eh. Kahoy kasi. Ang bigat niya, di ba? Bigat niya nung inassemble namin dito sa loob eh. Pero saglit lang eh. Sulit din naman. Sulit na siya, pero hindi pa rin talaga panahon. Pagdating ng panahon, tsaka magpapalit. Tsaka kanina kasi, tumitingin niya kami na itong side table na may parang charging station. Sabi niya, pag bumili tayo ng bagong kama, kailangan matching with side tables na o end tables para magandang tingnan, hindi yung iba-iba. Sabi namin, mas mukhang reasonable na bumili na ng $39 kaysa sa isang buong set na magkano, libo. Mahal sayang din yun, lalo uuwi kami. Pwede mong isave yun, lalo sa economy ngayon. Daming problema. Might as well na meron kang nakareserba talaga na tama ng mangyayari. Ganun naman talaga tayo para lang, syempre, makasurvive din sa mga darating pang tag-ulan sa ating buhay o pagsubok. Marami yan. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Kailangan lang natin laging handa. So, ayun nga pala, baka sa susunod, makakita kayo ng vlog lang na na mga recipe niya o luto niya. Kasi nga marami rin nagre-request. Dami nagre-request, pero lulugaran ko yun. Gagawa niya ng separate na vlog na luto lang. Pero hindi namin na paano mangyayari kasi parang ang hirap ng separate channel. May mga nagre-request na i-separate ko raw yung channel kahit na once a week lang daw for cooking. Pwede kong gawin yon or same channel na lang din. We'll see. Gagawa na lang natin ng panibagong playlist siguro. Kasi hindi naman kami talaga sobrang sa vlog lalo pag may pasok. Busy eh. Minsan kasi kaya actually hindi ko rin na iba-vlog lahat. Kasi minsan pag uwi after work, anong oras na? 6:30. So gusto ko makaluto na para ready na kami ng mga 7:30. Makakain na kami. Siyempre kung magbablog ako that time, kailangan nakaset up lahat. Tsaka nakakatuwa rin na marami palang talagang gusto rin makakuha ng mga recipe tsaka mga tips and tricks sa pagluluto, mga nanay. So abang-abang, gagawan ko ng yun. Kahit once a week na cooking vlog lang, natin dun. So yung mga gusto niya request nyo na, pwede nating ilagay yun dun. Yun. Request nyo na raw. Papadalak sa inyo. Pwede nga lang no? Mas maganda kasi kung merong demo eh. Naman demo, malagay yung kasi kapag nagluto Sabi ko eyeball lang talaga ako minsan Yun lang kasi. Hindi ako yung, lagay mo ganito. Kasi depende sa panlasa nyo Ayoko sabihin na, lagay kayo ng ganito karami. Tapos sa iba maalat. So, yung magiging cooking vlog ko is parang, paano yung step by step. Kasi minsan, ultimo sa paggisa, nag-iiba yung lasa ng pagkain. Sayang. Sa'yo magiging parang universal. Sila na bahala mag-adjust. Correct. Sa tamis, sa anghang, sa alat, asim. Sa akin yung step by step lang na tamang paggawa. Yun. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.